6 na taong gulang pa lang si Julius, nasa airport na siya, hawak kamay ng kanyang ama. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang dako ng mundo. Pupunta daw silang Los Angeles, bakasyon lang. Isang masayang paglalakbay, sabi ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at saya, may kakaibang lungkot na bumabalot sa paligid. Pero iba ang nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina. Luha, pighati, bakas ng kalungkutan. Ang mga matang iyon ay puno ng mga salitang hindi mabigkas. Hindi niya maintindihan. Niyakap niya ang kanyang ina. Mahigpit, parang ayaw niyang bumitaw. Ramdam niya ang tibok ng puso ng kanyang ina, mabilis at puno ng emosyon. Hindi niya alam, iyon na pala ang huling yakap sa mahabang panahon. Habang lumalayo, patuloy siyang lumilingon, umaasang makikita pa ang kanyang ina. Sumakay na sila ng eroplano, palayo sa South Korea, palayo sa kanyang ina. Habang umaangat ang eroplano, tila ba bumibigat ang kanyang pakiramdam. Habang tumataas ang eroplano, pakiramdam niya, lumulubog ang puso niya sa lungkot. Ang bawat kilometro ay parang dagat na naghihiwalay sa kanila ng kanyang ina. Wala siyang kaalam-alam, 31 taon ang bibilangin bago muling makita ang kanyang ina. 31 taon ng pangungulila at pag-asa. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Julius. Isang bagong simula, isang bagong mundo. Hindi na babalik sa South Korea. Dito na siya titira kasama ang kanyang ama. Isang bagong tahanan, ngunit may puwang sa kanyang puso na hindi mapupunan. Isang katotohanan na matagal niyang tinanggi sa kanyang puso. Ang katotohanang ang kanyang ina ay malayo, ngunit ang pagmamahal ay nananatili. Mahirap ang buhay sa Tondo. Malayong malayo sa kinalakihan ni Julius sa South Korea. Siksikan, mainit, magulo, pero kailangan niyang masanay. Ito na ang kanyang tahanan. Kailangang magtrabaho ng kanyang ama. Madalas, naiiwan siyang mag-isa, nagugutom, nalulungkot, hinahanap-hanap ang yakap ng ina. Ang mga kwentong Koreano, ang amoy ng kimchi. Pero sa gitna ng hirap, hindi sumuko si Julius. Pinilit niyang mag-aral, kahit gabi na kung umuwi ang ama, kahit walang makain. Alam niyang edukasyon lang ang tanging yaman na hindi makukuha sa kanya. Isang araw, may kumatok sa bahay nila. Isang lalaki, matangkad, makisig, kamukha niya. Si Jay Manalo, ang kanyang kapatid sa ama. Hindi makapaniwala si Julius, may kapatid siya, isang sikat na artista, at hindi siya pinabayaan ng kanyang kapatid. Tinulungan siya, pinag-aral, binigyan ng pag-asa. Dahil kay Jay, nakapag-aral ng mabuti si Julius. Naging magaling sa basketball, nakakuha ng scholarship sa Philippine College of Criminology. At nang magtapos, natupad ang pangarap na maging isang pulis. Kahit successful na si Julius, may kulang pa rin sa kanya. Ang kanyang ina, hindi siya tumigil sa paghahanap, nagtanong-tanong, nag-internet, nagbaka sakali, maraming beses siyang nabigo, walang lead, walang bakas, parang bula na naglaho ang kanyang ina. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niya, buhay ang kanyang ina, nararamdaman niya. Naging inspirasyon niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Gusto niyang makilala ng kanyang ina ang kanyang pamilya. Gusto niya mayakap muli ang kanyang ina. Isang araw, may nag-install ng water filter sa bahay ng biyenan ni Julius, isang Koreano. Hindi nila akalain na ang simpleng pag-aayos ng tubig ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Napansin niya ang anak ni Julius. Kamukha daw Koreano. Nagkwento si Julius tungkol sa kanyang ina, sa kanyang paghahanap. Nagpakilala ang Koreano, si Steven He. Naging interesado si Steven sa kwento ni Julius at nagtanong pa ng maraming detalye. May kakilala daw siyang producer sa isang TV show sa South Korea. Sinabi ni Steven na ang show na ito ay tumutulong sa mga taong naghahanap ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Ipaabot daw ang kwento ni Julius, baka sakali. Hey, 2 araw ang lumipas. Tumawag si Steven. May good news. Hindi makapaniwala si Julius sa narinig niya. Interesado ang TV show na Mom's Spring Day sa kwento ni Julius. Nais nilang tulungan si Julius sa kanyang paghahanap. Tutulungan siya nilang mahanap ang kanyang ina. Nagkaroon ng bagong pag-asa si Julius. Ang simpleng pagkikita nila ni Steven ay nagdala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang pangarap na muling makita ang kanyang ina ay muling nabuhay. Gumawa ng episode ang Mom's Spring Day tungkol kay Julius. Ipinakita ang litrato ng kanyang ina, nagbigay ng contact number, nagbaka sakali, at hindi sila nabigo. Isang babayang tumawag, nasa Los Angeles.
Nakilala daw ang ina ni Julius, dating magkaklase, walang contact number, pero may pangalan ng school. Mula sa school, nakuha ang impormasyon ng ina ni Julius. May address. Pinuntahan ng staff ng Mom Spring Day. Ipinakita ang litrato ni Julius noong bata. At doon, muling nagtagpo ang landas ng mag-ina. Setyembre 2024, lumipad patungong South Korea si Julius kasama ang kanyang pamilya. Sinalubong sila ng staff ng Mom Spring Day. Pinagsuot si Julius ng kanyang uniforme ng pulis. Hinihintay ni Julius ang kanyang ina, kabado, excited, natatakot. Maya-maya, lumabas ang isang babae. Nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanya. Parang tumigil ang mundo ni Julius. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Niyakap na mahigpit, walang pakialam sa mga kamera, sa mga tao sa paligid. Sa tagal ng panahon, sa mga luhang bumuhos, magkayakap silang mag-ina, sa wakas. Puno ng emosyon ang muling pagkikita. May luha, may tuwa, may sakit, may pagsisisi. Pero higit sa lahat, may pagmamahal. Nagkaintindihan ang mag-ina. Humingi ng tawad ang ina ni Julius. Ipinaliwanag ang lahat. Ang hirap ng buhay noon sa South Korea. Ang takot na hindi matanggap ang kanilang pagmamahalan. Naintindihan ni Julius ang lahat. At mas minahal pa niya ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, alam niyang mahal siya ng kanyang ina. At mahal na mahal din niya ito. Masaya na si Julius. Matagal na niyang hinintay ang pagkakataong ito, ang makasama ang kanyang pamilya sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Kumpleto na ang kanyang pamilya. Ang bawat yakpat ni Iti ay nagdudulot ng bagong pag-asa at lakas sa kanilang lahat. Hindi man na naibalik ang nakaraan, mayroon pa silang hinaharap na bubuuin. Ang mga plano at pangarap na kanilang pinag-uusapan ay nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ipinakilala niya ang kanyang pamilya sa kanyang ina, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Ang mga bata ay sabik na makilala ang kanilang lola. Masayang-masaya ang kanyang ina na makita ang kanyang mga apo. Ang bawat yakap at halakak ay nagdudulot ng walang katumbas na kaligayahan. Nangako si Julius sa kanyang ina na babawi siya. Nangako siyang hindi na muling mawawala at palaging nandiyan para sa kanya. Dadalawin niya ito sa South Korea. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng pananabik at pagmamahal. Ipapasyal niya ito sa Pilipinas. Ipapakita niya ang mga magagandang tanawin at kultura ng kanilang bayan. Ipaparamdam niya ang pagmamahal na hindi niya naiparamdam noon. Ang bawat sandali ay mahalaga at puno ng kahulugan. Isang bagong simula para kay Julius at sa kanyang ina. Isang kwento ng pag-asa. Isang kwento ng pagmamahal. Isang kwento ng pamilya. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, puno ng pag-asa at pagmamahalan.